Welcome sa Movies Tagalog Recap. Ngayon ay aking ibubuod sa inyo ang pelikula na may pinamagatang Atoll in the Grass, pinalabas sa Netflix taon 2019, kaya sana ay magustuhan mo ito kaibigan. Huwag mo na rin kalimutan pindutin ang subscribe button. Maraming salamat kaibigan, umpisahan na natin. Sa daan patungong San Diego, napag-usapan ni Cal at ng kanyang kapatid na si Becky ang katotohanang tumatakas sila sa bahay dahil 6 na buwang buntis si Becky at hindi ito tinanggap ng kanilang mga magulang. Inaasahan ni Becky ang kanilang desisyon nang bigla siyang nakaramdam ng sakit, kaya huminto si Cal malapit sa isang simbahan upang hayaan siyang masuka. Nang malapit na silang umalis, sinabi ni Becky na narinig niya ang boses ng isang batang lalaki na sumisigaw para humingi ng tulong sa matataas na damuhan. Nagpasya si Cal na ay parada ang kotse sa tabi ng simbahan at muling nagsalita ang magkapatid. Nalaman na ang bata ay natigil sa damuhan sa loob ng ilang araw. Sa pagkakataong yun, may nakitang libro sa gilid ng kalsada at naririnig din ang boses ng isang babae sa damuhan na nagsasabi sa bata na huminto sa pagsigaw. Sa paghusga sa lakas ng boses, ipinapalagay ni Cal na ang bata ay malapit sa kalsada at nagpasya na pumunta sa damuhan upang tumulong. Sinusundan siya ni Becky habang sinusubukan niyang tumawag sa 911. Ngunit nawalan siya ng pagtanggap habang lumalalim siya. Nang ibaba niya ang kanyang telepono, napagtanto ni Becky na nawala si Cal sa damuhan. Nagsimula siyang magsalita ng malakas upang hanapin ang kanyang kapatid at iminungkahing bumalik sila sa kotse dahil parang may mali. Kailangan muna nilang magsama-sama, kaya malakas na binibigkas ni Becky ang isang lumang makulit na rhyme, ngunit ito ang nagpapalito kay Cal. Sa una ang boses ay nanggagaling sa kanyang kanan at ang kanyang boses ay nanggagaling sa kanyang kaliwa. Susunod na pumayag silang tumalon para malaman ang lokasyon ng isa't isa. Sa unang pagtalon ay nagkita-kita sila, ngunit sa pangalawang pagtalon ay bigla na lang silang malayo kahit hindi sila lumakad. Pagkatapos ng pagtalon, nahulog si Becky sa putik, at nagpasya ang isang kinakabahang Cal na tumakbo patungo sa kanya upang tumulong. Ngayon ay si Cal na ang bumagsak sa putikan at laking gulat niya nang makita ang isang patay na aso na nagngangalang Freddy na may mga langaw na umaaligid sa kanya. Tila kanina pa siya nandito. Lumipas ang mga oras na hindi mahanap ng magkapatid ang isa't isa o ang paglabas, at sa paglubog ng araw, tinatanggap nila ang kanilang natigil sa damuhan. Sinubukan muli ni Becky na tawagan ang kanyang kapatid, ngunit talagang napagod siya kaya umupo siya upang hintayin na mahanap muna siya ni Cal. Biglang lumitaw ang isang lalaki lamang na nagngangalang Ross, na nag-aalok ng kanyang tulong upang ilabas siya sa bukid. Ipinaliwanag niya na nakahanap na siya ng paraan pero hindi pa siya umaalis dahil hinahanap niya ang kanyang asawa at anak, na maagang narinig ng magkapatid ang boses. Nag-iingat si Becky sa kanya. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tanggapin ang tulong nito, kaya't sabay nilang hinanap si Cal. Lumipas pa ang ilang oras, at patuloy na tinatawagan ni Cal si Becky ngunit hindi nagtagumpay. Habang nakaupo siya doon na bigo, may biglang bumulaga sa kanya, si Tobin pala, ang batang kanina pa humihingi ng tulong. Inaalaw niya si Cal at sinabing mas madaling maghanap ng mga bagay kapag patay na sila. Nagtataka. Tinanong ni Cal kung si Tobin ang nag-akit sa kanila sa bukid, ngunit sinabi ni Tobin na pumasok siya at ang kanyang pamilya dahil narinig nila ang isang lalaki na humihingi ng tulong at hindi niya alam kung gaano na sila katagal dito. Sinabi ni Tobin na malapit nang mamatay ang kanyang kapatid, at nagtataka si Cal kung paano nakilala ng batang lalaki si Becky bilang kanyang kapatid. Sumagot si Tobin na sinabi sa kanya ng bato ang totoo. Tila ang bato ang nagtuturo sa iyo kung paano marinig ang damo at kung paano mo malalaman ang tungkol sa mga bagay. Pagkatapos ay ginagabayan ng mga nilalang ni Tobin si Cal kay Becky. Samantala, pinag-uusapan ni Ross at Becky ang tungkol sa kanyang sanggol, at nahulaan ni Ross na wala sa kanya ang ama ng sanggol. Habang naglalakad sila, nakahanap si Becky ng mga bote ng gamot at gunting sa lupa, na hindi maintindihan kung paano sila nakarating doon. Nang muli siyang tumingin, natuklasan niyang wala na si Ross. Sinimulan niyang tawagan siya nang hindi nagtagumpay, kaya binago niya ang pagtawag sa California na tumingin siya sa paligid para sa anumang mga palatandaan. May biglang humawak sa kanya at dinala siya sa damuhan. Bumalik kay Tobin, dinala niya si Cal sa isang maliit na lugar na walang damo na may misteryosong higanteng bato sa gitna nito. Hinimok ni Tobin si Cal na hawakan ito, ngunit nang lumapit si Cal, narinig niya ang mga bulong ng tila tribal na pagkakataon.
Bago ito hawakan ni Cal, narinig si Becky na sumisigaw, at agad na tumakbo si Cal sa direksyon ng kanyang boses, hindi pinansin ang babala ni Tobin na huwag pumasok doon. Biglang nagbago ang araw sa isang maliwanag na araw, na nagpapakita ng isang truck na humihinto sa isang gasolinahan sa parehong kalsada ng simbahan. Ito ang ex-Travis ni Becky, na dumating para hanapin ang magkapatid. Dahil wala siyang makita sa istasyon ng tren, ipinagpatuloy ni Travis ang kanyang paglalakbay at nahanap ang kotse ni Becky at Cal na nakaparada sa tabi ng simbahan. Pagtingin niya sa loob ng sasakyan, nakakita siya ng mga bag at alikabok, na nagpapahiwatig na ilang linggo na ang sasakyan doon. Sumunod na pumasok siya sa simbahan, ngunit wala rin itong laman. Sa kanyang paglabas, nakita niya ang isang libro sa lupa at kinuha ito upang makita lamang ang pangalan ni Becky. Sa paghihinalang pumasok ang magkapatid sa grass field, pumasok din si Travis, tinupi ang damo at sinusundan ng araw para masubaybayan niya kung paano siya makakabalik. Sa kasamaang palad sa tuwing siya ay humakbang, ang damo ay naglalahad lamang. Pagkatapos ng ilang hakbang, napagtanto ni Travis na wala na sa tamang lugar ang araw, ngunit anuman ang kanyang kalituhan ay patuloy siyang gumagalaw hanggang sa sumapit ang gabi. Dahil sa pagod, huminto siya sa pagkakahiga sa lupa at tinitigan ang litrato ni Becky. Biglang may bumulaga kay Travis, si Tobin pala ang sumulpot nang wala sa oras. Habang maririnig ang mga bulong at tawanan sa matataas na damuhan, ibinunyag ni Tobin na alam niya ang pangalan ni Travis at hinahanap niya si Becky, na sinasabing maaari niya itong dalhin sa kanya. Hindi nag-alinlangan si Travis na sundan siya, para lang madiskubre ang bangkay ni Becky sa gitna mismo ng field. Habang si Travis ay kumapit sa kanyang pag-iyak, ipinaliwanag ni Tobin na ang damo ay hindi gumagalaw ng mga patay na bagay dahil mas madali itong mahanap. Nang tumingala si Travis, wala na si Tobin. Kinaumagahan, nagising si Travis at nakita niya ang bangkay ni Becky sa tabi niya. Kinuha niya ang isang kwintas mula sa kanyang katawan at nagsimulang gumalaw muli, ngunit may narinig siyang tao at nagsimulang humingi ng tulong. Si Tobin ang tumugon pabalik, at muling tinawag siya ni Travis para mahanap siya ng bata. Gayunpaman ang Tobin na lumalabas ay mukhang malinis at malusog, at kasama niya ang kanyang ina na si Natalie, ang kanyang ama na si Ross, at ang asong si Freddie. Ito ay nagpapakita na ang patlang ng damo ay natigil sa isang uri ng time loop. Biglang tumakbo si Freddie sa field at sinundan siya ni Tobin. Hindi pinansin ang mga babala ni Natalie. Sa sandaling yun ay napagtanto ni Travis na nagawa ni Tobin na umalis sa field at sinubukang sabihin sa kanya na huwag bumalik sa loob. Ngunit huli na ang lahat, darating ang bata para sa kanyang pamilya. Iniisip ni Natalie na narinig niya si Tobin sa malapit at humiwalay sa grupo para hanapin siya. Pagsapit ng gabi, hinahanap ni Ross ang kanyang pamilya nang mag-isa at napunta siya sa misteryosong bato. Kinaumagahan, sumisigaw si Tobin para humingi ng tulong habang sina Becky at Collar sa labas ng field na may dalang sasakyan. Gayunpaman sa pagkakataong ito ay nasa field din si Travis. Nang marinig niya ang boses ni Becky, tinawag niya ang pangalan nito, at nabigla ang magkapatid na marinig siya bago sumagot. Sinabi sa kanila ni Travis na hinanap niya sila, na mahirap paniwalaan ni Becky. Biglang narinig nila ang boses ni Tobin na binibigkas ang tula ni Becky, at sinundan ito ni Travis upang mahanap ang bata. Ginawa rin ni Becky ang parehong bagay at muling nakasama si Travis, na ginagawang medyo awkward ang sandali. Maya-maya, nagpakita rin si Cole at halatang hindi niya gusto ang katotohanang naroon si Travis. Sa sandaling yun, nakita ng grupo ang bangkay ni Freddie. Upang magdagdag ng kalituhan, sinabi ni Travis sa magkapatid na 2 buwan na silang nawawala, pero hindi sila naniniwala sa kanya dahil sa kanilang pananaw, 2 araw lang sila umalis. Biglang naramdaman ni Becky na parang may nakatingin sa kanila at sinabing kailangan na nilang umalis. Kaya binuhat ni Travis si Tobin sa kanyang mga balikat para humanap ng paraan palabas ang bata. Buti na lang may nakita siyang gusali sa di kalayuan. At nagsimula na silang maglakad papunta dito. Tinanong ni Cole si Travis kung sinabi niya sa sinuman ang tungkol sa kanila, umaasa na may darating na naghahanap sa kanila. Ngunit nakakalungkot na hindi sinabi ni Travis kahit kanino. Sa sandaling yun, nakaramdam ng kirot si Becky sa kanyang tiyan, na nag-udyok kay Travis na magtanong tungkol sa sanggol. Sinabi sa kanya ni Becky na ito ay isang babae at hinahayaan siyang hawakan ang tiyan upang maramdaman ang paggalaw ng sanggol.
Biglang tumunog ang isang telepono sa kanilang pagkabigla nang makatanggap ng tawag mula sa isang boses na tulad ng kay Becky, na umiiyak habang hinihiling sa kanila na huwag hayaang saktan ni Cole si Travis dahil patuloy silang gagawin. Paulit-ulit na pagkakamali, ang lahat ay tila hindi kapani-paniwala at nagpa siya ang grupo na magpatuloy sa paglipat. Walang kamalay-malay na may nagmamasid sa kanila sa damuhan. Makalipas ang ilang hakbang, nadulas si Becky sa putikan at sa pagbagsak niya, nakakita siya ng mahiwagang pangitain ng isang sanggol. Matataas na damo, at mga kakaibang tao na lumalapit sa kanya, na siyang nagpasindak sa kanya at nagpapahina sa kanya. Tumakbo si Cole at Travis papunta sa kanya, ngunit sa sandaling iyon ay nagpakita si Ross at sinubukan din siyang tulungan, na nagsasabing maaari niyang pangunahan sila palabas. Sinabi sa kanya ni Travis ang tungkol sa gusaling nakita nila at muling binuhat si Tobin, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na niya makita ang gusali, puro damo kung saan-saan. Mahiwagang sinabi ni Ross na ganyan ang mga bagay-bagay doon. Ang grupo ay patuloy na naglalakad at sa huli, muli silang umabot sa bato. Sa pagkakataong ito ay napansin nilang may mga inukit sa buong bato. At kahit papaano ay alam ni Ross na ito ay tumutukoy sa isang mas mataas na kaalaman, na ipinaliwanag niya habang hinawakan niya ito. Iniisip ng lahat na si Rosie ay kay takot-takot at hinihimok niya si Cole na hawakan din ang bato. Sinasabing makakatanggap din siya ng kaalaman. Bago ito mangyari, lumabas si Natalie sa damuhan at pinipigilan siya, na sinasabi sa sarili niyang asawa na layuan sila. Halatang takot na takot siya sa kanya at sinabi sa iba na nagsisinungaling si Ross bago ipaliwanag na nakita niya si Becky at Ross dati. Ngunit hindi buhay si Becky at sinubukan ni Ross na saktan si Natalie. Itinanggi ito ni Ross at habang nagtatalo sila, nakita muli ni Becky ang mga pangitain, ngunit sa pagkakataong ito ay nakita na rin niya si Ross sa damuhan na mukhang supernatural. Takot na takot, sinabi ni Becky kay Travis at Cole na dapat silang umalis. Sinisikap nilang paalisan sina Natalie at Tobin kasama nila, ngunit sinusubukan pa rin ni Ross na manipulahin sila para hawakan ang bato. Pinutol ito ni Travis, pag-trigger ng isang argumento na malapit ng maging isang pisikal na away. Habang nagpapalitan ng suntok ang mga lalaki, hiniling ni Becky kay Cole na tulungan si Travis, ngunit tumanggi si Cole. Habang nag-aaway sila, pinipilit iyon ni Ross. Dapat hawakan ni Travis ang bato at sa wakas ay madaig siya upang manalo sa laban. Sumunod na sinalakay ni Ross si Natalie, na nagpapakitang talagang nawala siya kapag binasag niya ang ulo niya gamit ang kanyang mga kamay. Ang iba sa grupo, tumakbo palayo kay Ross at hinanap si Freddie, kaya nagsimula silang sundan siya hanggang sa makarating sila sa isang inabandona. Gusali, sa sandaling makapasok sila sa loob, sinisisi ni Travis at Cole ang isa't isa para sa gulo na ito, na nagsimula ng isang pagtatalo. Sinisisi ni Cole si Travis sa pag-abandona kay Becky, inaakusahan siyang gusto niyang wakasan ni Becky ang sanggol. At gumanti si Travis sa pagsasabing mal-ikot na damdamin si Cole para sa kanyang kapatid, dahilan para ibato ni Cole manuntok at magsimulang lumaban. Sa sandaling yun, naabutan ni Ross at sinubukang sirain ang pinto. Ang grupo, agad na umakyat sa hagdan patungo sa bubong at tumingin sa paligid, kung saan nakita nila ang simbahan sa tapat. Sa kasamaang palad, kailangan nilang dumaan sa damuhan upang maabot ito, kaya sinubukan nilang malaman. May ibang plano, biglang nakita ni Travis si Freddie na tumatakbo, ngunit nawala ang aso nang pumasok siya. Ang damo, ito ay nagpapaisip sa kanila na mayroong isang butas sa loop na maaaring humantong sa kanila palabas. Sinusubukang tumingin, para sa higit pang mga pahiwatig, mas malapitan ni Travis ang pagtingin sa field sa pamamagitan ng pagtayo sa gilid ng bubong, na dahilan para madulas siya, mga abiso ng tawag, ngunit wala siyang nagawa para iligtas siya at bumagsak si Travis sa lupa. Ang lahat ng ito ay nakita ni Tobin at nang mapansin ni Cole ang bata. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili. Sandali na nagsimulang lumapit si Ross. Tumakbo muli ang grupo, ngunit nagtanong si Becky tungkol kay Travis, tumangging umalis. Wala siya. Kapag hindi makapagbigay ng sagot si Cole, naghinala si Becky na may ginawa siya kay Travis, at lumayo siya sa kapatid niya. Sinubukan siyang sundan ni Cole ngunit bigla siyang nahuli ni Ross. Ibinunyag na alam niya ang katotohanan tungkol sa insidente ni Travis.
Sinusubukang makatakas ni Cole pero ayaw ni Ross. Pabayaan mo siya at hawakan siya sa lupa habang nakikipagpunyagi siya para sa kanyang buhay. Sa sandaling yon, maraming katawan ang lumilitaw. Sa larangan ng damo, buhay pala si Travis, at bumangon siya para hanapin muli si Becky. Sigaw niya, para sa kanyang pangalan at siya ay sumasagot. Ngunit hindi nila makita ang isa't isa. Pagsuko, nakahiga silang dalawa sa damuhan at pag-usapan muli ang tungkol sa kanilang anak, kaya sinabi ni Travis na masaya siya sa desisyon ni Becky na panatilihin ang sanggol. Gayunpaman, inamin ni Becky na hindi niya itatago ang bata kaya naman pupunta sila ng San Diego. May isang pamilya doon na gusto ang bata. Galit, sumumpa si Travis na hahanap siya ng paraan. Biglang sumulpot si Ross at inatake si Becky. Sa pakikibaka, nakuha ni Becky ang gunting na natagpuan niya sa lupa. Ngunit mabilis na dinisarmahan siya ni Ross. Pagkatapos ay dinala niya siya sa dumi. Nagnanais na samantalahin siya, ngunit binibigyan nito si Becky ng pagkakataong makuha muli ang gunting. At sinaksak si Ross sa mata. Habang nagsisimula ng umulan, tumakbo si Becky ng mas mabilis hanggat maaari, para lamang mabigla. Nang mapansin niyang may 12-12 ng mga damong dumarating sa kanya mula sa lahat ng panig. Nang aagaw ang mga weirdong ito, kanya at hinayla sa damuhan. Ilang sandali pa, nakita ni Becky ang sarili na nakahiga sa putikan sa harap ng bato. Inilabas niya ang kanyang telepono at tumawag, na siya pala ang narinig nila kanina. Tungkol sa hindi pagpayag kay Calvert Travis. Biglang bumalik ang mga damo at pinalibutan si Becky habang siya sumisigaw sa sakit dahil napagdesisyonan ng kanyang katawan na ipanganak ang sanggol. Dumating muli ang mga pangitain dito. Kapanganakan tumutugma bilang ang mga guhit sa bato. Pagkatapos ng maraming pagtulak, narinig ni Becky ang pag-iyak ng sanggol. Ngunit hindi niya nakikita. Biglang yumanig ang lupa at bumukas sa isang higanteng kanal sa pagitan ng bato. At siya, si Becky ay nakatayo sa gilid at tumingin sa loob, kung saan nakita niya ang maraming tao na nakakapit sa mga sanga ng matandang puno habang sinusubukang lumabas. Sigaw ni Becky at napaatras. Bago siya maubos ng pagod at siya ay mawalan ng malay. Ilang sandali pa ay binuksan niya ang kanyang mga mata at nagtanong tungkol sa sanggol. Nakakagulat na si Calvert ang sumagot habang pinapakalma siya at binibigyan siya ng tubig. May hawak din siyang sanggol at ipinakita ito sa kanya, na nagpaga ng loob kay Becky. Sa muling pagpikit ng kanyang mga mata, sinimulan siyang pakainin ni Cal, at gutom na gutom si Becky kaya kinuha niya ang lahat. Sinabi ni Calvert na ito ay damo at buto, ngunit sa tingin ni Becky ay iba ang lasa nito, at nabigla siya kapag napagtanto niyang siya nga kumakain ng laman ng tao at si Cal talaga si Ross. Samantalang si Travis ay malubhang nasugatan pa siya. Patuloy na hinahanap si Becky. Sa kalaunan ay natagpuan niya itong nag-iisa sa lupa, at nang magtanong si Becky tungkol sa ang sanggol, hinawakan ni Travis ang kanyang tiyan at napagtantong wala na ang sanggol. Habang umiiyak siya sa kalungkutan, muling lumitaw si Tobin at sinabi sa kanya na pinatay ni Ross ang lahat. Ipinaliwanag din niya na hindi pupunta si Ross. Huminto at paulit-ulit niya silang papatayin. Isang takot na si Tobin ang nagsimulang umiyak, kaya niyakap ni Travis. Sa isang kisap mata, lumitaw si Tobin. Sa attic ng simbahan, binuksan niya ang pinto at lumabas, kung saan nakita niya sina Becky at Cal. Sasakyan na nakatayo sa kalsada. Papasok na sila sa field dahil may narinig silang humihingi ng tulong. Ngunit tumakbo si Tobin sa kanila at pinigilan sila. Mukhang kakaiba dahil boses niya mismo ang lumalabas mula sa damo rin, at isang nalilitong Cal ang nagsimulang lumapit sa damo. Patuloy na nagmamakaawa si Tobin. Becky para pigilan siya at patunayan ang kanyang kwento. Ibinunyag niya ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Travis. Nagulat si Becky habang ikinukumpara niya ito sa sarili niyang kwintas, at nang banggitin ni Tobin ang pangalan ni Travis, sa wakas sapat na para pigilan ni Becky ang kanyang kapatid. Pagkatapos, kinumbinsi ni Becky si Cal na umalis, at kinuha nila. Kasama niya si Tobin sa kotse. Gayunpaman, sa halip na pumunta sa San Diego, hiniling sa kanya ni Becky na bumalik dahil siya ay nagpasya na panatilihin ang sanggol. Sa field, narinig ni Travis ang mga salita ni Becky at masaya sa pagbabagong ito. Kaya humiga siya at hinayaan siyang tabunan ng damo.